Dito muna tayo kay Bongbong. Nagpakita na si Bongbong Marcos sa tagal ng panahon. Oo, pero mga bossing nung mga kumalat na video, ngayon ko lang ito i-content kasi I was busy the past few days. Ngayon ko lang ito i-content. Uy, yung ano niya, meron daw siyang parang colostomy bag. Meron daw siyang parang belt bag. Ano yun? Sige. Pakinggan muna natin tong balitan to. Doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that you made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work. You know, because these things. Napal mo ka we can get on with our work. Anong work yan? Magnakaw? Ano na namang work yan? Wala ka namang work ka ng work, wala ka namang result. Sa lahat ng busy, ikaw yung pinaka walang resulta. Sa lahat ng busy, ikaw yung pinaka hindi pagod. Distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of. So nakita na daw niya impeachment complaint and alam daw niya na he will be all right. Siyempre naman, ang dahil mo abogado, 300 plus yung congressman tapos lahat yan abogado mo. Siyempre ba naman, busog na busog yung mga congressman nung panahon mo. Mantakin mo, since 2023, 24, 25, puro corruption lang ginagawa nyo, di mo mano? Siyempre busog na busog yan. Gusto ba nilang mahuli yung mastermind nila? Lahat sila kasapakat. Hindi ba? Kaya iaabogado ka talaga ng mga yan. Pero wag ka mag-alala, Bongbong. Maaring nakuha mo yung 300 na congressman o baka 250 o 1/3 ng mga congressman. Maaring pinagtatanggol ka ngayon. Si Tito Soto, si Ping Lacson, maaring nasa panig mo. Pero wag kang pakakampante kasi lahat ng nagsisimula natatapos. Tandaan mo, malapit ka nang matapos. Hindi yung buhay mo Pero kung matatapos yung buhay mo, wala namang kami pakialam. Mas mabuti nga yan para matigil na yung kabulastugan mo at pang pananalasa mo sa Pilipinas. Pero pag natapos, yung sinasabi ko malapit na magtapos is iyong panunungkulan sa Pilipinas. Hindi na maniniwala ang tao sa'yo at sa lahat ng mga i-endorso mo at sa lahat ng mga politiko. Putangin na ninyo pag nagpa-endorso kayo dito, yan ang katapusan ng lahi ng mga politiko ninyo. Ng politika ninyo. Yan ang katapusan ninyo. Bakit? Mantakin mo. I-endorso ka ng isang demonyo. I-endorso ka ng satanas. I-endorso ka ng di umanong magnanakaw, mandurugas, mandarambong. Tapos di umanong adik. Sabi nung kapatid niya adik mantakin mo, i-endorso ka nung putangin na hindi ka mahihiya. Nakakadiri ka. Sa ngalan ng politika, magpapa-endorso ka sa ganitong klase ng tao. Maaring nasa posisyon, kaya malalakas kayo, kaya namamanipulan nyo yung mga impeachment, na basura yung impeachment niya. Pero lagi nyo tatandaan, this coming 2028, putangin nyo. Tapos ang mga political career ninyo, lahat ng i-endorso nito kasama ng mga dilawang, putangin na mabubulo kayo sa Poso Negro. Maniwala kayo. The impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. Kapal na mukha, di ba? There's no real ground. Inalagay na natin ano yung mga grounds. Adik. Public offices, public trust. Mantakin mo, adik, papayag ka. Sabi ni Amy, adik ka. Adik ang pamilya na ito. Pag adik, salot yan. Kapag ka-adik, putsang ina, ubusin ang pera mo niyan. Di ba? Mga kamag-anak nyo na adik. Kung di mo mang-rape ng kapatid, mang-rape ng nanay, mang-rape ng lola, putsang ina yan. Kahit magkanong barya iwan mo sa ibabaw ng lamesa, mawawala yan. Maniwala kayo, pati rice cooker ninyo, pressure cooker ninyo, ipapang-swap niyan, makagamit lang. Makabatak lang. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang adik, bago matulog, ang iniisip niyan, papaano siya babatak. Pag gising niya ng kinaumagahan, yung iniisip kagad yan, unang-unang iisipin yan, kung gaano karaming babatakin yan. Ganyan yan, kahit na 10 kayong pamilyang matitino, isa lang dyan sa bahay ninyo na matino, ang adik po, tangin na yung bahay na yan, walang kapayapaan yan. Yang tahanan na merong adik na isa, puta maniwala ka. Walang ano yan, walang kapayapaan yan. Mag-aaway-away kayo, nanakawang kayo niyan. Mawawala, syempre 10 kayo, isa dyan. So para 9 kayong matino, isa dyan magnanakaw. Syempre pag pinagbintangan niyo siya, hoy, asan ninakaw mo ba yun? Ba't ninakaw ko? Hindi naman ako yan. Syempre kung hindi ikaw, sino? So pati yung mga matitinong mga kapatid mong papagbibintangan mo dahil sa putangina nito. Walang tinuan, walang katinuan sa isip ang mga adik. Tandaan yan. Sakit yan. So wala talagang unlad.
Kapag ito si Bongbong, wala daw, doon pa lang, sa adik pa lang, paano pa yung mga pera? 2023, 24, 25? Sabi, mali-maliit ang pera binigay sa kanya. Palpak yung mga flood control projects. Putang ina, nakatiwangwang lahat ng proyekto, tapos yung mga proyekto sa Mindanao, pinatigil lahat. Sa sobrang walang proyekto ng kupal na ito, pati yung mga tulay na hindi sa kanya, inaangkin niya. Utang ina itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo, salot talaga sa lipunan nitong mga to. Walang proyekto ito. Ang laki ng utang ng Pilipinas. Utang ng utang. Kinuha pa yung Maharlika Investment Fund. Binenta pa yung ginto sa BSP. Kinuha pa pera ng GSIS, ginalaw pa SSS, tapos kinuha pa pera ng PhilHealth. Hanggang ngayon, di pa binabalik. Pinababalik na ng Supreme Court. Anong sabi? Kini-question nila yung ruling ng Supreme Court. Tapos ang masama niyan, pinababalik sa kanila yung pera. Kukunin nila yung pera ngayon 2026 para maibalik dyan sa PhilHealth. Putang ina yan. Hindi ba impeachable offense yan? Putang ina. Ang dami pa. Hindi lang yan. Napakarami pa. Smuggling, pagtaas ng krimen, lahat yan. Puta, hindi impeachable offense yan. Hindi hindi pag-commit ng ng betrayal of public trust. Hindi ba yung hindi mo palang pagda-drug test, betrayal of public trust na yan. Kasi the public is asking for you to undergo a hair follicle test and you're denying the public of the result of that test that they're requesting. Hindi ba pag-betray na yan sa public trust? Sa politiko. Mr. President, kanina po, nag-transmit na ng House Secretary General ang communication complaint laban kay Sara. Ano po yung reaction mo? No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. Alam mo, kung ako matinong presidente, if you remember si Pangulong Duterte nung tinanong siya dito na people are trying to impeach file a case against Leni Robredo. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, ano ba kayo? Hinalal niya ng taong bayan. Pabayaan yung tapusin niya yung termino niya. Bagamat kalaban ni Pangulong Duterte, bagamat obstructionist ni Pangulong Duterte si Leni Robredo, Pangulong Duterte never parang entertained the thought na dapat matanggal si Leni. Kasi hindi naman yun ang trabaho ng presidente. Dapat nga, gumawa ka ng paraan para maging okay kayo ng vice president. Or if you're not getting along, just let her finish her job or let her finish her mandate. Kung ako, sinabi ko dito, sa totoo lang, ang comment ko dyan, dapat itigil na lang nila yan O dapat wala na yung mga impeachment na yan Kasi politika yan Kung politika ang dating ng impeachment sa akin, I'm pretty sure na kay Inday Sara politika din. Because again, impeachment is politics. Ngayon kung meron kayong mga kaso sa tingin ninyo, di pag wala na kami sa posisyon, dun nyo kami habulin. Mag-file na kayo ng kaso ngayon sa ombudsman para pag wala na kami sa pwesto, pwede na kami imbestigahan ng mga yan kahit dahil walang power ang ombudsman over an impeachable official So ako yung nasasabihin ko na hamper lang yung trabaho natin. May trabaho ang VP, may trabaho ako. Papa-impeach nyo VP, papa-impeach nyo ako. Di ma-hamper pa yung trabaho natin. Dami-daming trabaho. So I suggest, alam ko na hindi ko naman kayang isabihan ng Congress. Pero I hope that Congress will just move on and if you feel meron kaming ginawa ni VP Sara na hindi ka nais-nais sa bayan, ilagay natin to sa tamang forum, wag sa politika. Magdemandahan tayo pagdating ng araw. But for now, pabayaan nyo muna kami magtrabaho. I'm sorry kung hindi kayo masaya sa performance namin. We will try our best. Di ba yung mga ganun? Kailan to? Walang kwenta. Marami na naman sa inyo nagagalit kay Isko kasi si Isko nasa likod niya, natural. Nasa kasi ni Isko yan, nasa syudad ni Isko, dyan sa PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isang state university yan, dyan, o state college yan sa Maynila, na may programa ang Pangulo dun Siyempre, kung ikaw si Mayor, matutuwa ka, mantakin mo. Ang laki-laki ng Pilipinas, putangin na may programa siya sa syudad mo. Siyempre, matutuwa ka. So, pabayaan nyo lang si Isko, hindi siya kumakampi kay Bongbong, but ang trabaho niya kasi, pagsilbihan niya yung kanyang constituents, which is Manila. Kung nakakabuti sa Manila, putang na bayaan mo yan. Yung mga ginagawa niya kaadikan, pagnanakaw, may tamang organisasyon, korte para humabol sa kanya dyan. But pakikinabangan ko. Etong tao na to, if he wants to help Manila, and I will gladly and open arms kung tatanggapin niyang tulong na yan. Imagine, yung Davao City, for the longest time, hindi nakakatanggap ng tulong mula sa national government.
Oh, so win-win 'yan para kay para kay Isko Moreno. And of course, kung magpapasalamat si Isko, alangan naman. Hindi siya magpasalamat sa gobyerno kung yung gobyernong Kawatan gustong mag-invest sa city niya, di alangan naman tanggihan niya. Kasi pag tinanggihan mo naman 'yan, kung makakatulong naman 'yan sa kanyang syudad, di nagpadala ka sa politika para lang sa alam mo 'yun. Para lang sa pansarili mong kapakanan, hindi naman makikinabang yung taong bayan. Yung taong bayan ng Maynila makikinabang dito sa planong ito na alam ko naman di matutuloy. Pero at least pinagplano. So, sabi nila kasi si Isko hindi nagsasalita sa ganito. Hindi trabaho ni Isko yan. Ang trabaho ni Isko is pagsilbihan ng Maynila. Ngayon, tanungin nyo yung mga kakilala nyo mga taga Maynila or kung ikaw taga Maynila ka, masaya ka ba sa pamamalakad ni Isko ngayon? Kung masaya ka, pabayaan mo ng enjoy nyo na lang si Isko. Oo, kesa si Hani Lacuna ang nandiyan sa Maynila, putangin niyan, ginagahasa yung yung syudad nyo. At least yan si Isko, nagsiservisyo sa inyo. Ang ganda-ganda na naman ang syudad nyo, linis-linis na naman. Huwag nyo nang isali si Isko sa pang-national na politika dahil si Isko nagtatrabaho para sa Maynila. Okay, same goes with Pambari 4. Marami nang nagagalit kay Pambari 4 kasi daw pag nandiyan si Bongbong, natural. Naturalmente, mantaking presidente pa rin ng Pilipinas yan eh. Diba? Kasi same goes, kung si Inday Sara man yan nandiyan, or kung si Inday Sara man or nasa Cebu, ganun din eh. Haharapin din siya nitong mga leader ng mga lugar na yan eh. And if your province is benefiting from this person, you should accept kung ano man yung tulong na ibibigay nila sa'yo because you are lucky na walang kwenta tong presidente na to, walang utak to, pero mantakin mo gusto niyang tulungan yung syudad niyo. So yung mga yan, halimbawa si Inday Sara pumunta ng Bicol. Si Leni Robredo, halimbawa presidente na si Inday, tapos si Leni Robredo, hinarap siya. Yun naman yung tama eh. Di mo naman pwedeng bastusin yung presidente yan. Somehow you're still part of the government eh. Pwede kang matanggal sa pagka-mayor pag binastos mo presidente eh. So payaan na natin sila. Pabayaan na natin yung mga mayor, wag natin isali. Putang ina nyo, kayo bumoto dyan kay Bongbong eh. Tapos isisisi nyo kay Isko yung mga katarantaduan ni Bongbong. Tangina nyo, kung binoto nyo si Isko, di sana si Isko yung yung presidente, hindi yan. O hindi nyo binoto si Isko, ito binoto nyo, putang ina ninyo. Tapos magagalit kayo dun sa mga mayor na ina-accept siya. Natural. Presidente ng Pilipinas siya, alam nga, itaboy mo yan. Ayo talaga Porket hindi kayo mga taga Maynila, di kayo taga Cebu, di kayo mga taga Bicol. Komento kayo ng komento, di kayo taga Davao, komento kayo ng komento, mga kupal. Bayaan natin yan. Kung nyo, mag-move on na kayo dyan.